Ito pa rin kami. Part 2. Part 2 ng vlog. So yan, lumabas na kami ng American Graffiti. Ngayon, punta tayo ng Half Moon Bay. Papalamig lang kami kasi masyadong mainit dito. Si Pops Mar, nainitan dito sa lugar namin. So yan, pupunta tayo ng Half Moon Bay. 2 hours, no? Yeah, 2 hours trip. So road trip lang tayo. Alright mga Pops. Yan, abang-abang lang. Yung vlog din si Pops Mar. Yan. Panoorin nyo rin sa kanya. Alright? Yun, so what is up mga baba, dito pa rin tayo with Boss Mar. Ayan, along the way tayo ngayon papunta ng taparin ng Half Moon Bay, ano? Kasi nga, nainitan si Boss Mar or si Engineer Mar sa lugar namin. So, since meron pa kaming isang oras tsaka mahigit, so naisipan namin na magkaroon tayo ng quick interview kay Boss Mar. Ayan, regarding sa buhay Amerika and sa kanyang profession dito. So sa mga hindi nakakaalam, sama natin ngayon si Boss Mar. Isa siyang engineer dito sa State of California. So ayan, let's welcome Boss Mar in the house. Yun, welcome sa channel ni Tito Bob. Yun, welcome din sa channel ni Boss Mar. So yun. First question, Boss Mar. Ano yun? So, marami kasing nagtatanong marami daw nagtatanong. May isa. Actually, baka yung may mga interesado sa ating mga audience, ano? Syempre magtatanong sila, paano ka naging engineer dito sa California? Are you born here? You born here? No. Yun, well, hindi ako engineer. Hindi ako dito nag-engineer sa California, no? Sa Pilipinas pa lang, engineer na ako doon sa atin. Okay. Yun. Anong batch? 2000. Yan. Shout out sa mga batch 2000. Yan. Bata pa si Boss Mar. Nice. Ay, hindi, isang taon lang. Yun. So, ang aking linya ng engineer is I am an industrial engineer. Yan. Wow, so bigyan mo naman kami sa mga hindi nakakaalam kagaya ko. Anong linya yung industrial? Yung industrial engineer, common kami sa mga manufacturing, sa mga warehouse, saan pa ba? Marami actually, sa supply chain, yung mga industrial engineer, marami sa supply chains, process engineering, meron din kami sa facilities, healthcare meron din. Oh, wow. So maraming sakop, maraming pwedeng pasukan na industry ang mga industrial engineers yun. Okay. Dito sa US, ganun din. Dito naman sa US, sa Tesla, marami rin industrial engineers doon na kailangan sa mga manufacturing ng sasakyan, sa mga distribution, sa pharmaceutical, marami rin. So ang dami palang opportunity ng industrial engineer dito sa Amerika. Dami. Hindi kayo maubusan. Wow. Marami kang options, marami kang choices. Pero marami rin kayong kakompetensya. Ayun lang. Kasi hindi lang naman iilan ang may kursong ganito. Marami rin na may ganong kurso. So yun yung patunay na pagdami ng ganong graduate na industrial engineer, yun din yung parang proof na maraming market sa ganong mga job, yan. Okay. Kaya maraming nagkumukuha ng industrial engineering. Okay. So Pops Mar, nabanggit mo na sa Pilipinas pa doon pa lang is engineer ka na, di ba? So pagdating nyo ba dito sa US is nagamit mo na yung pagka-engineer mo kaagad? Hindi. Yun ang tunay na sagot. Hindi ko siya nagamit. Kasi merong yung mga kumpanya kasi dito sa US, hindi nila ino-honor yung experience mo sa Pilipinas. Siguro sa aking case lang ganun na nangyari. Pero ayun, yun ang yun yung sagot doon.
Most of the companies dito, lalo na pagka new immigrant ka, titingnan agad yung resume mo. Ngayon, pag nakita nila, oh, lahat pala to sa Philippines. Parang hindi nila na-honor yung ganung experience mo. So nag-aalanganin din sila. Oo. Pero I'm not saying na lahat ng galing sa Pilipinas is ganun yung Ganun. experience, ano. Pero case to case din yan. Pero sa case ko, hindi ko agad nagamit nung pagdating ko rito sa US. Okay. So ano yung mga steps na ginawa mo para makuha mo yung position na yan, yung talagang profession mo, yung pagiging engineer mo. So Ayun. yan, bigyan mo kami ng short history kung paano mo siya nakuha or na-acquire. Ayun. Syempre, kailangan mo magtrabaho dito, ano. Yung una kong trabaho sa Amazon. Huwag ka munang mamimili. Meron Oo. ano. Oh, di pala sa UPS, nagano ko doon na for a short time nag-UPS ako, warehouse din 'yun. And then after a month, lumipat na ako na Amazon. Nag-work ako sa Amazon for more than a year yata. And then after that, lumipat ako ng Bay Area dito sa Sunnyvale. Doon na ako nakakuha ng experience na sa akin talagang linya ngayon as industrial engineer. Natanggap ako doon as process engineer sa isang research and development dito sa may Sunnyvale. Nag-work ako sa kanila for 4 years. And then yun, dire-diretso na. So 4 years up to this day, mga ilang years ka ng engineer dito sa US? Up to this day, 6 years na. Wow. Yeah, 6 years na. So ano ba yung pagbabago nung na-acquire mo na yung position na minimithi mo, kumbaga? Yan. Masasabi ko na syempre compensation, yung sa salary, medyo tumaas na ng konti. Tumaas na ng konti yung ating sweldo kasi from hourly naging tayo salaried na. Yun ang the best, ano? Oo. Pero din merong nagsasabi na mas gusto nila yung hourly. Kasi merong pagka nag-overtime ka, meron kang OT pay. Sa akin kasing situation ngayon, since ako'y salaried na, kahit magtrabaho ko ng 12 hours a day, Fix yan, fix ano? yun. Wala akong OT, wala akong lahat. Wala akong holiday pay. So kung ang sweldo ko'y ganito lang, ganun lang yun every month. Hindi siya tumataas, hindi bumababa. Yun. Fix. Hiring ba kayo? Hiring kami. Sa mga mga outside US. Oo. Hiring ba kayo ng engineer sa mga outside US? Baka meron Sa tayo. outside US, hindi ko lang alam, to be honest, hindi ko lang alam kung tawag dito, Sponsor? sa sponsor kami. Parang ganun, work sponsorship. Hindi ko alam. Pero you can search our website. Yun? Yeah, marami doon. Alam ko meron din kaming company sa Pilipinas. Meron kaming branch doon sa Pilipinas. Pero ang alam ko more on customer service or at saka sa mga billing, medical bills. Kasi yung mga ganun, ina-outsource namin sa India at saka sa Philippines. And more on sa manufacturing naman. Kasi pharmaceutical yung aking yung aking industry ngayon. More on sa US kami. So, anong ma-advise mo sa mga engineers dyan sa Pilipinas? Kung meron kayong chance na makapunta dito sa US, kahit sa ibang bansa, sa tingin ko, personally, in my opinion, mas magandang magtrabaho sa ibang bansa or overseas. Kasi mas worth it yung in terms of kung gano'n kayo kabilis makaipon, yung mga ganung bagay. Oo. Sa case ko naman, talagang masasabi ko na swerte kami rito kasi napunta kami sa US. Kasi mas lalong lumaki yung aming opportunity
na yun, kumanda yung buhay, you know. Sabi nga nila ito nga ay land of dreams, ano. So sa part namin, hindi na ako parang hindi ko tinitake for granted na nandito kami sa US. Kaya kami kahit ka weekdays pumipitik pasada pa rin kahit engineer na, no. Totoo yun. Di ba? May nurse pa, si kaibigan natin. Sina Judge sina Lia, nag-ano sila, Amazon Flex. So dito kasi dito kasi sa US madaling kumita ng pera. Pero ang kikitain mo rin naman kasi is pagbayad mo rin sa dollar. Yeah. Kaya kung sa opportunity din lang naman, napakaraming opportunity dito sa US. Even sa Canada, sa lahat ng sa Pilipinas kasi medyo challenging kasi alam ko mababa pa rin yung bigay na sweldo sa atin, kahit engineer, kahit mga nurses, kahit lalo na sa mga fresh grads, medyo mababa yung bigay sa atin ngayon. Dito naman masasabi ko na parang justify mo yung trabaho sa iyong sweldo. Yes. Lalo na pag masipag ka, no? Ayun. Sipag, tiyaga. Yeah. Doon tayo umaangat mga Pinoy sa ibang bansa. So, ayan, may nakalimutan pa ba akong itanong, Babs? Engineer? Ano pa ba? So, I think mga Babs, naitanong na natin yung mga gusto nating malaman, ano? Kung may mga questions kayo, may gusto kayo malaman, just comment down below. Yan, madali lang naman kontakin si Babs Mar. And pwede rin kayo mag-direct sa kanya, Mar Maldonado, ang kanyang channel. Regarding the yung mga engineering topics, engineer yan. Pwede kayong magtanong sa kanya, mag-direct kayo sa kanya, sa kanyang channel, Mar Maldonado. Sa mga CNA naman, topic, mga discussion, yan, pasyal lang kayo sa channel ko, Tito Babs, syempre in the house. So yun mga Babs, hanggang dito na lang din namin tatapusin itong ano ba tawag dito? Podcast in the car, in the Tesla. Nice. Podcast. So ayun mga Babs, Mar Maldonado. Thank you. See you in the next vlog. Peace. Yun ang wari sa putak, nandito pa rin tayo. Ayan, kagat na mga Babs. Ano to, San Mateo Bridge, the longest bridge in the world. Hindi ako sure, pero i-research natin San Mateo Bridge. Ayan. Kabilaan dagat. Ewan ko kung so, kabilaan yan mga Babs, hanggang doon. Ayan, itong ginadaanan natin, yun lang sagot na daw siya. Mamaya maggagas ako, Babs. Hirap sa gas.